Amen. Palakpan po natin ang Diyos na buhay. Amen. At tayo po ay manatili. We remain in the manner of worship to the Lord. Amen. As we stand in the presence of the Lord, let us sing the song, Loobin Mo. Hallelujah. Come on, church. Hallelujah. Let us stand in the presence of the Lord and continually to remain in the manner of worshiping the Lord. Hallelujah. 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 We praise you, Lord. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugluhan ng iyong wakas sa pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga pagulit at sangka. Maaaring kauros ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugluhan ng iyong wakas sa pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga pagulit at sangka. Maaaring kauros ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lugluhan ng iyong wakas sa pagsinta. Daluyan ang walang hanggang mga pagulit at sangka. Maaaring kauros ngayon at kailanman. Maaaring kauros ngayon at kailanman. Maaaring kauros ngayon at kailanman. Oh yes, Lord, hallelujah. Ora baka yashike yeke rabaka yashike yeke rabaka, hallelujah. Come on, continue to worship the Lord, hallelujah. Tunay nga po, Panginoon, na sa umaga pong ito, oh God, Lord, niloob mo na, Panginoon, na ang bawat puso namin, ang bawat buhay namin, oh God, Lord, ay ginawa mo na pong taluyan, oh Lord God, Lord, ng pagpupuri, ng pagsamba, oh Lord God, sa umaga pong ito, oh God. Kung kaya't Ama, sa umaga pong ito, amin na pong pinapasalamatan, Lord, ang gagawin mo at pangyayarihin mo sa aming kalagitnaan, oh Diyos, sa pamamagitan ng salita mo po, oh Lord God, Lord, sa umaga pong ito, may pahayag na kagaya na sinabi ni Pablo, Panginoon, ng may katapangan, oh Lord God, na kung saan magpapalaya sa bawat mga anak mo, oh Lord God, sa umaga mong ito, oh God. Lord, salamat sa pangyayarihin mo. Salamat sa salita mo. Salamat, Lord, sa kapangyarihan ng banal mo pong Espiritu sa bawat mga anak mo sa lugar na ito, oh God. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Oh yes, oh God. Salamat po sa sweet anointing of the Holy Spirit, oh God. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, God. Amen. Hallelujah. Isa po muling magandang umaga po sa bawat isa sa atin. Amen. God is good. And all the time? Amen. Hallelujah. Tunay nga po na ang Panginoon po ay mabuti. Amen. Sa bawat buhay po namin. Sa bawat buhay natin. Amen. Dahil po sa kabila ng mga pinagdadaanan natin araw-araw, siya po ang atin pong kalakasan. He is our good shepherd who cares and strengthens us. Amen? Hallelujah. Praise the Lord. At sa lahat po ng mga baguhan, kayo po ay welcome na welcome po dito sa panambahan ng Panginoon na kung saan dito po mararanasan po natin ang dakilang pag-ibig ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Panginoong Hesukristo. Amen? Kaya welcome po kayo. Feel this house, the house of God, is the house of worship, the house of love, na mararanasan po ninyo yung pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan po ng pagyakap at pag-aalaga ng ating mga kapatiran dito sa Fishers of Men. That's what Fishers of Men's for, at ito ay dahil sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos sa atin. Amen? Hallelujah. Praise God. Let us open the book, our Bible in the book of Acts. Chapter 20, siguro sabi niyo, si Pastora hindi na nakaalis sa book of Acts. For the glory of God, amen. Sabi po dito, Acts chapter 20, verse 28. Yun, praise God. Amen? Amen. Praise God.
Ito po yung continually na. One of the instruction as we studied the Word of God last time, na kung paano ipinakita how Paul characterized his service to the Lord. Amen? Na kung saan naglingkod po siya, Paul served the Lord with great humility, with tears, and with long sufferings and trials. Amen? At isa po, sa final instruction niya sa mga leaders or spiritual leaders from the Church of Ephesus, ay isa po ito sa sinasabi niya. Kaya continuation po tayo. Amen? Acts 20:28. Basahin po natin ng sabay-sabay. Ready? Go! Sapagkat Amen. Purihin ang Diyos sa kanyang napaka powerful na message. Amen? Sabi ni Paul, kaya po, pinatawag, isa po sa mga instruction, final instruction ni Paul sa mga leaders, spiritual leaders, and deacons po sa Church of Ephesus, nung pinatawag na doon sa Miletus po, ay isa po ito sa ibinilay niya sa mga leaders. Amen? Kaya sabi niya, unang-una na sinabi ni Paul, nung nakausap niya na, and when he face to face to the leaders of Ephesus, sabi niya ganun, ingatan ninyo ang inyong sarili. Una po, sinabi niya. Kaya sabi niya, ingatan po natin. Bakit kaya hindi sinabi ni Paul kaagad-agad na, ingatan ninyo ang buong kawan? Ang sinabi po niya doon na, ingatan muna natin ang ating sarili. Number 1, why? Mamaya po natin malalaman yan. Number 2, sabi niya gano'n, ingatan po natin ang buong kawan. Sapagkat, sabi niya doon, sila inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. So, ibig pong sabihin, it means that the flocks o yung mga members po na inilalagay sa atin ng Panginoon under our care, hindi po natin ito pag-aari, kundi, sabi niya, ipinagkatiwala o inilagay lang ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Pangatlo, ano po sabi doon? Tatlo. Amen. Una, ingatan natin ang ating sarili. Why? Because in the New Testament, 1 Corinthians, that the temple of God, sabi na doon, ay ang ating katawan ay templo ng Panginoon. So, ibig sabihin, iingatan po natin ang templo ng Panginoon. Amen? So, sabi niya po dito, kaya kailangan ingatan po natin ang ating sarili kasi mamaya malalaman po natin. Pangalawa, ang buong kawan. So, ibig sabihin, flocks, i-explain ko pa kung anong pagkakaiba ng flocks at saka iglesia. Kawan at saka iglesia. Pangatlo, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. So, ibig sabihin po, wala tayong hirap doon. It's all about the Lord Jesus Christ. Amen? So, sabi na po dito, so yan po yung text po natin ngayon. So, in the book of John, sabi niya po dito, chapter 10, verse 11, na binabanggit po doon na Jesus Himself described Himself as a good shepherd. Amen? Sabi po niya sa book of John, chapter 10, verse 11, i-connect po natin. Ayun pala. Thank you po. Salamat po sa mga... Sabi niya ng Panginoon, ako ang mabuting pastol, inaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Hallelujah. So now, dito po, doon, sabi po dito sa Acts 20 verse 28, yun po ang isang final instruction na binigay ni Paul sa mga leaders doon po sa Ephesus. Amen? At dito po, sabi niya dito, ang tatlong ito, number 1, sabi niya, iingatan ninyo ang inyong sarili. Amen? Sabi niya doon. Ano ba yung sinasabi doon na iingatan ang inyong sarili? Kung babasahin po natin, yung following verse po na yon, meron po kasing mga ano doon, kailangan iingatan dahil may pangyayari o may mangyayari doon po sa following verse. Amen? Pangalawa na instruction ni Paul, sabi niya, ingatan ninyo ang buong kawan. Sabi niya ganon. Pangatlo, pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Amen? So sabi niya dito sa Acts 10, ano ba ang kawan? Yun po, yung kawan po na yon, may pagkakaiba po, kumbaga flocks.
Hindi ko lang po naibigay doon sa kasi alauna na po ako natapos doon sa message ng Panginoon for the glory of God. Tapos, tinuloy ko po kanina umaga kasi hindi na po kaya ng mata ko. But we praise God because only by the grace of God, tayo po ay pinapatayo at mananatiling itatayo ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig. Amen? Hallelujah. Sabi dito, ano ba yung sinasabi na kawan? Sabi na doon yung number 1. Yung una, bakit kailangan natin i-watch ang ating sarili? Tignan po natin, kasi ganito po yan. Pag hindi po natin i-watch yung sarili natin bilang mga leaders, from spiritual, physical, emotional, at sa lahat ng bagay, paano tayo makakapag-shepherd sa mga members natin kung tayo mismo ng mga leaders ay hindi po talaga spiritually well. Amen? So that's why, unang-una na sinabi ni Paul sa mga leaders, sabi, dapat tayong mga leaders muna. Amen? Para sa ganon, paano ka makakapag-encourage kung ikaw mismo na leader ay hindi ka ka-encourage? Kaya nga, sabi ni Paul, na unahin muna natin ang ating sarili na tignan. Amen? So pangalawa, ang sabi po na doon is, sabi niya, keep watch all God's flock. Sabi niya, which the Holy Spirit has made you overseer. Sabi niya ganon. Amen? So, ang flocks po, can refer to all, ang meaning po ng flocks is, eto po yan, can refer to all the people from pastors, priests, teachers, or lahat ng mga member, yung kabuuan po mula sa, halimbawa, sa ating church, ang flocks po na sinasabi ay mula sa bishop natin, sa pastors, sa mga coordinators, hanggang sa mga members na. Yun po yung flocks. Kabuuan po ng buong kawan. Ngayon, ano po ba yung iglesia? Yun po yun. Yun po yung meaning ng flocks. Flocks means can refer to all the people from priest, pastor, teachers, and members. Amen? Yun po yun. Sabi, it is, pero yung ano po, yung church po, church means, o yung iglesia ay, it is a group or composed of believers, a body of believers who regularly attending a particular place of worship. Kagaya po ng church natin. Amen? Tayo po yung church. Amen? So, yun po yun. So, ngayon, ano po yung minimin ni Paul dito? Bakit ito yung sinabi niya? Ibig pong sabihin, Paul, ang tinutukoy po ni Paul dito ay pangangalaga sa kawan at kabuuan ng iglesia ng Diyos. Amen? So, ibig pong sabihin, ang topic po natin ngayon is about shepherding. Shepherd. Amen? So, what is shepherd? Ayan, eto na tayo. What is shepherd? Sa dictionary po, kung titignan po natin ang shepherd, eto po yun. Basahin po natin. The one who tend a sheep as a shepherd. Or, the one who give guidance, especially in spiritual matters. But biblically, tinignan ko po sa meaning ng biblical kung ano po ang ibig sabihin ng shepherd, eto po yan. Someone who watches over. Amen? At pangalawa, sabi niya, someone who looks after. Amen? At pangatlo, someone who guides somebody. Yan po ang biblical meaning po ng shepherd. Amen? So, today, so that's why our topic po for today, kaya nga po hindi tayo naalis doon sa Acts kasi meron, yun talaga yung final instruction, isang final instruction ni Paul sa mga Ephesians. Amen? So sabi niya doon sa John 10:11 na Jesus described himself as a good shepherd. Yun po yung binanggit ko kanina, ang mabuting pastol, ang mabuting tagapangalaga. Amen? So, dito po, si Jesus po, ito po yung, the qualities that made Jesus the good shepherd are also the qualities that still characterize a worthy leaders or a spiritual leaders na yun po yung mga katangian ng Panginoon Jesus na bilang tayo mga pastol ay siya rin dating katangian o isang karapat-dapat na katangian sa pangangalaga o pangangasiwa ng isang iglesia o sa mga kawan. Amen? Naintindihan po natin? So ano po ba? So let us go on to the topic. Ano po ba yung qualities? Pag-uusapan po natin yung what are the qualities of a good shepherd? Amen? Dahil binigay ko na po yung meaning kanina. Amen? Number 1. Marami po ito pero I just get from this topic for today. Meron po tayo 4 na ibibigay ko po ngayon pero marami po ito biblically. Amen? Number 1, the qualities of a good shepherd is he lays down his life. Ang isa pong mabuting pastol, ito po yun,
Inaalay po ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa kanyang mga tupa. Amen? Kasi biblically, yun po yung sinabi ng Panginoon doon sa John 10 verse 11 and verse 15. Ano pong sinasabi doon? Amen? John chapter 10 verse 11. Ayun na. Okay, basahin po natin. Ako ang mabuting pastol, iniaalay ng mabuting pastol ang kanyang buhay para sa mga tupa. Amen? Kaya nga, tayo pong mga leaders na pinagkatiwalaan ng Panginoon, dapat ando doon po kung paano yung karakter ng Panginoon, kung paano niya ialay ang kanyang buhay para sa atin. Kaya nga po tayo napalaya at pinatawad dahil sa dugo niya, inalay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo para tayo ay magkaroon, tumanggap ng kaligtasan at buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng atin pong pakikipagrelasyon at pananampalataya sa Panginoon. Amen? Ang isa pong pastol o isang leaders, nandoon po dapat ang pag-aalay ng kanyang buhay sa kanyang tupa. Amen? Kaya nga po, nung nakaraan, sabi ni Bishop, I give up my job. Sabi niya. Dahil, yun ang panawagan ng Panginoon. Pangalawa, dahil gusto niyang ialay ang buhay niya para sa mga tupa na kagaya po natin. Amen? Kaya nga po, tayo pong mga tupa, kung makikita po natin yung pagmamahal ng isang pastol, dapat ando doon po kung paano po tayo mag-response, kung paano tayo magpasakop, kung paano din po natin mahalin ang isang pastol na nag-alay ng buhay para sa akin at para po sa ating lahat. Amen? Praise God. Kaya nga po, sabi ni Paul, sabi niyang ganon, pangalagaan natin ang kawan at iglesia ng Diyos. Amen? So, paano natin? He laid down his life. Sabi niya ganon. Kung maalala po ninyo, yung buhay po ni David sa 1 Samuel chapter 17, sa verse 34 to 35, nung nakikipaglaban po siya kay Goliath, ito po si Goliath, dahil sa malaki siya, Palestino siya, malaki siya. Eh si David, ikaw nga ba naman, parang ganito lang siya. Napakaliit, parang sa Bisaya, putot man siya si David. Amen? Pero pagdating kay Goliath, matangkad po siya kasi matigante siya. Amen? Nilait na po ito si David. Ngunit sabi, ang sagot ni David sa kanya, ako, sabi niya gano'n, ay nag-aalaga ng tupa noon. At kung merong oso o leon na nalalapas sa aking mga tupa, ibinibigay ko, I lay my life para protektahan ang aking mga tupa. Kaya nga po mga leaders at members, mga kapwa ko manggagawa sa ubasan ng Diyos na ito, tayo po ay dapat magkaroon po tayo ng laying down of our life to protect our sheep. Amen? Bakit po? Kasi meron pong mga oso o mga leon, nakagana sinabi ni David, meron pong mga leon o asong gubat na ito ay lalapa sa ating mga tupa. Amen? Ano yung mga yun, pastora, yung mga leon na yun? Literally ba leon? Hindi. Minsan, andyan ang leon ng pagsubok. Andyan ang leon ng buhay na hindi kalugod-lugod, na hindi mo namamalayan yung tupa mo pa na nandoon na, nakasingkit na doon. Amen? Marami pong nire-represent ang leon at oso sa buhay ng isang tupa. Amen? So that's why we need to lay down our life to protect our sheep. Amen? Pangalawa, sabi po niya dito, ang isa pong quality ng good shepherd, ito po, protect his sheep. Ito na nga yung binanggit ko kanina. John chapter 10 verse 28. Ang sabi po niya sa John, sa verse 28, po, magmahal at ganun po, nag-protect ang Panginoong Jesus sa bawat isa sa atin. Binigyan po niya tayo ng buhay na walang hanggan. Doon, ang naging oso po doon sa buhay natin, nung tayo ay unbeliever pa, ay dahil kamatayan dahil sa ating kasalanan. So, ang ginawa ng Panginoong Jesus, binigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Sabi ng Panginoon, kailan may hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw nino man. So sabi po dito, protect his sheep. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan. Kailanman hindi sila mapapahamak at hindi sila maaagaw sa akin nino man. Sabi niya. So paano po natin i-protect ang ating mga tupa, mga kapatid ko?
Kasi sabi niya po doon, sa verse sa Acts chapter 20, para po malaman natin, sabi po dito, sa 30, 28, Acts 20, verse 29 to 28. Bakit ganun na lamang ang pagkasabi ni Paul? O ganun na lang ang instruction ni Paul sa mga leaders sa Ephesians? Kasi sabi niya dito, sa verse 29, alam kong pag alis ko'y magsisipasok ang mga mababangis na asong gubat. Sabi niya ganon. At walang patawad nilang lalapain ang kawan. Mula na rin sa inyo ay may lilitaw na mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mahikayat na sumunod sa kanila ang mga alagad. Kaya't mag-ingat kayo sa araw at gabi. Sabi niya ganon, alalahanin ninyong na tinuruan ko kayo araw at gabi sa 3 taon. So yun po yung maging yun po yung senaryo. Kaya ito yung sinabi ni Paul sa kanya pong mga alaga, sa mga leaders sa Ephesians, kasi alam ni Paul na pagdating ng panahon, darating ang mga false doctrine. Yun po yung itinuro ni Bishop kaninang umaga. Amen? At kung babasahin po natin doon sa Book of Timothy, ina-urge din at binibigyan din ni Paul si Timothy na sabi niya gano'n, lalo na sa 1 Timothy chapter 1 and 2, na sabi niya gano'n, ay sabi niya kay Paul, mag-stay ka muna dyan sa Ephesus. Sabi niya gano'n. Sabi niya gano'n, at sabihan mo yung mga tao dyan na nangangaral ng maling katuruan. So, ibig sabihin, sa buhay doon po sa earlier believers, meron na po yung mga false doctrine. Kaya nga, sabi ni Paul, kailangan alagaan natin ang ating mga tupa. Kaya nga po, wag po tayong magtatampo. General po ito. Kung tayo man po minsan, o madala, kung tayo po ay naitutuwid, kung ang bawat namumuno o pastol natin, kung ikaw po ay nangangapit bahay na hindi alam ng tatay mo, wag po tayong magtatampo sa kanyang pagkawit. Bakit? Kasi yun po, biblical po yan, na sinasabi ng Biblia, na ang isang pastol kailangan pangalagaan at ingatan niya ang tupa niya. Amen? Ano po sa mga batang mga tupa, hindi po natin kailangan mag-ingat din po tayo sa pagpapakain. Amen? Kasi baka akala mo, yung baby mo, ay 3 months old pa lang, ay kailan na Cerelac, dapat na Cerelac ipakain mo. Baka pinakain mo na ng lugaw na may century egg. Hindi po yun pwede. Kasi nga, ang lugaw po, sa mga ganun po na mga baby, meron po yan appropriate na pagkain. Amen? Kagaya po nung sinabi doon sa 1 Peter chapter 2 verse 2, dapat ang pagkain po ng ating mga, lalo na sa mga newly na members po natin, dapat ando doon yung pagpapakain natin ng mga pagkain na suitable po sa bawat members. At meron din pong pagkain sa mga matatagal na, at mas lalong may pagkain sa mga leaders na kagaya po natin, para lalo po tayong maging matatag at lumago sa atin pong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Kaya nga po napaka-blessed natin, kagaya ng sinabi ni Bishop kanina, sa ibang denomination, hindi po pwede na ang member ay may Bible. Pero napakapalad po natin kasi dito po sa Pentecostal, tayo po ay may kanya-kanyang Bible. Bakit? Kasi ang nais ng Panginoon, lahat po tayo ay nakasunod kung ano ang sinasabi ng Biblia. At dito po tayo lalakad at sabay-sabay na mamumuhay at lalakad at susunod kung ano ang sinasabi ng katotohanan na sinasabi ng Biblia. Amen? Dapat Bible-based po tayo. Amen? Praise God. Pangatlo, ano po sabi doon? Guide His sheep. Amen. Sa Psalms 23 verse 3, ayun po yung sinabi doon. Shepherd must guide his sheep. Amen. Sabi na doon, pinanunumbalik ang aking kalakasan. Ayun. Ito po yun. Gusto kong bigyan na Sabi niya, pinanunumbalik ang aking kalakasan. So, ibig sabihin talaga, may panghihina. Amen? Ibig sabihin na tayo na mga member, kahit mga leaders, kahit mga pastor, praise God. Amen? Meron po kami kahinaan. Pero praise the Lord, kagaya nyo rin po, dahil sa habag ng Diyos, tayo po ay laging pinapalakas niya. Amen? Pero eto nga, pinanunumbalik ang aking kalakasan. So, ibig sabihin talaga, meron po tayong Panginoon. Amen?
Kaya nga, ang isang shepherd, ang mga member, kung tayo nga na mga leader, nanghihina. Kaya, aminin natin, ako talaga, may mga oras na nanghihina ako. Pero, yung panghihina ko po na yun, hindi ko po yun ginagawa na siyang dahilan. Pag nanghina po ako, ang ginagawa ko, siya ang tungtungan ko para lalo akong lumuhod sa Panginoon. At siya ang tungtungan ko para lalo akong magpuri sa aking Diyos na buhay. Amen? Hallelujah. Sabi ko nga po yung preaching nung nakaraan, si Paul bago pumunta sa Jerusalem, marami pong station ang pinagdaanan niya. Sa bawat station po na pinagdaanan niya, ay marami rin po siyang iba't iba po ang naranasan niya. Pero, sabi niya, hindi ito ang magiging hadlang para gawin ko kung ano ang panawagan at tungkulan na tinanggap ko sa Panginoon. The same is true po sa ating buhay. Na sa paglakad natin sa ating buhay Kristiyano, iba't ibang station din po ang mararanasan natin. At sa iba't ibang station na papupuntahan natin, iba't iba rin po yung mga nararanasan natin na mapagsubok o pag-iilig sa buhay. Pero wag po natin gawin iyon na yun makakahadlang sa atin para hindi tayo magpuri sa Panginoon. Dapat yun lamang ang tuntungan natin para lalo tayong lumapit at patuloy na magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Kaya sabi niya dito, pinanunumbalik ang aking kalakasan at pinapatnubayan niya sa tamang daan. Ayun. Upang aking parangalan ang kanyang pangalan. Kaya nga mga kapatid ko, mga tupa, ako rin kasi tupa kasi may leader din ako. Amen? Pag tayo po ay tinutuwid ng ating mga leader, huwag niyo pong titignan na iyon ay pinaparusahan ka. O kaya, ako na lang nakikita, favorite niya kasi yun. Kasi siyang nagbibigay ng pagkain. Siyang nagluluto kasi ng pagkain niya. Siya kasi nagbibigay every Sunday ng ganito. Huwag po yun ang ating tignan. Kaya po tayo itinutuwid ng ating leader dahil ang gusto ng Panginoon ay magiging kagaya kanya, na kagaya niya ay Christ-likeness. Pangalawa, dahil ang nais ng Panginoon ay maparangalan ang pangalan ng Diyos sa iyong buhay pag ikaw ay tinuwid ng leader mo at ikaw ay lumago bilang isang tupa ng Diyos. Amen? Kaya wag niyong titignan, favorite niya kasi yun, kaya niya na naman yung kasama. Favorite niya kasi yun, kaya hindi niya pinapagalitan kahit may mali siya. Pag pinagalitan ka, alam mo, magpuri ka sa Panginoon. Ibig sabihin, mahal na mahal ka ng Panginoon. Amen? Praise God. Bakit si Peter? Tignan niyo si Peter. Di ba nga si Peter, nung sinabi niya, si Peter number 1 na nag-deny kay Jesus 3 times, di po ba? Pero, tapos ang sabi pa ni Peter sa Panginoong Jesus, ay sabi ng Panginoong Jesus, malapit na akong darat, malapit na yung time na maipapakawag. Sabi ng Peter sa kanya, Panginoon, nawa hindi mangyari sa'yo. Sabi ni Peter sa kanya, pero sabi ng Panginoon sa kanya, lumayas ka sa harapan ko, Satanas. Sabi niya, hindi ikaw ang magiging hadlang sa kalooban ng aking Ama. Sabi niya gano'n. So, ibig sabihin, kahit si Peter, ni-rebuke ni Jesus, pero tignan mo naman kung paano ginamit ng Panginoon si Peter. Kaya ka nire-rebuke ng leader mo at itinutuwid ng Panginoon kasi nais ka na gamitin ng Diyos para sa kaluwalhatian niya at kapurihan niya. Amen? Kaya nga pag tayo po ay itinutuwid, dapat po laging kung ano yung nais ng positive biblically, dapat doon po tayo nakafocus. Amen? Hindi yung, kasi siya, favorite niya. Alam mo po, sa book of James, chapter 2, kung di po nagkakamali, verse 17 to, nanto doon yun? Favoritism is sin. Kaya nga, minsan, mga kapatid ko, congregational nila po, meron nagme-message sa akin na sa akin, sana all may pastora ng tuturo. Alam niyo po, for the glory of God, sabi na, sana all pastora, may pastora din nagtuturo. Sabi na, sagot ko po sa kanya, alam mo po, kapatid, sabi kong ganun, bakit may leader ka? At bakit siya yung leader mo? Kasi ibig sabihin, nilagyan na siya ng Panginoon ng anointing para capable siya na magturo sa iyo. Kaya wag po kayong tumingin kung pastor o leader yan. Ang tignan po ninyo kung ano yung pinagagawa ng Panginoon through your life. Amen? Kaya, ano po natin sila i-guide? Amen? Paano natin sila i-guide? Baka naman, pag ginaid mo dapat yung guide na yun, yung kagaya ng sinabi ni David, na sabi niya, pinapatnubayan niya ako sa tamang daan. Remember the word tamang daan, hindi dating daan. Amen? Sinabi ng word of God, sabi niya,
tawagin, pero ito biblically, pinapatnubayan niya sa tamang daan. Ibig sabihin, new life with Christ Jesus. Hindi tamang daan kay Soriano. Hindi tamang daan na yung dati mong pagkatao. Baka naman, ganito yan. Naranasan ko po ito eh. Tamburin, ang gaganda, dati. Ang puputi pa naman nila. Tapos ang cute nila kasi mga putot nga, yung dati kong mga kasama. Hay! Minsan, eto nangyari, tay. Pagdating sa ano, graceful talaga sila magsayaw. Tuwan-tuwa ako, tas leaders pa yung dalawa doon, yung mentor ko yung dalawa dati doon. Nako, sabi ko, ate, sabi sa ganun, andun kami doon sa silong ng bridge doon sa Admiralty. Ate, sabi nga, punta muna kami doon sa Central, sa babalik na lang kami ng ganito. O sige, one time sinundan ko po sila. Central ang sinabi na sa akin. Lumiko sila doon sa Advocate Devil. Sabi ko, Advocate Devil, ano to? Kasi ano ako, ignorante ako sa ganun sa Wanchay. Pinasok ko po yun. Pagpasok ko pong doon, yung bug, sabi ng grab, ala yung dibdib ko parang tumisikit, pumasok talaga ako, sabi ko, anong meron dito? Sabi ko, nako, nakita ko yung salamin, gumaganon-ganon siya, na sabi kong ganon, hindi ako pumigo, ang ginawa ko. Ano po ako tayo doon, sana hindi nila nakita. Tapos nung makita ko, may akay sila, ang ginawa ko, tapos ganon, lumapit sa akin, Singaporean. Binigyan niya ako ng drinks. Hindi ko kakilala. Binigyan ako ng Panginoon ng ano, wisdom. Puro na-enjoy mo. First time. First time talaga. Sabi kong ganun-ganun pala yun pagka nasa iyo yung banal na Espiritu ng Diyos at kung hindi yun yung Diyos na buhay mo, pagpasok mo palang doon, sa loob, pagpasok mo palang yung bug. Ang gaganda ng drum set nila, pero nakakabugbog ng Espiritu Santo. Pag hindi yun, ang buhay na talagang nilalakaran mo. Kaya sabi, ang pagkatapos. Tapos nung nakita ko ng isang kapatid, wala lang, ngiti-ngiti na ako, paglabas na. Dahil close ko po sila. Ang ginawa ko, kinuha ko yung mga panahon. Tapos, ang nangyari ito, ginanong ko talaga. Sabi nga, kayo, sabi ko gano'n, ay mo, kinala nyo yan? Sabi ko, ano, sabi ko gano'n, ano ang magiging, paano nyo protektahan sila sa mga ganitong sitwasyon kung ano din mismo ay gumagawa din. So dapat, ang isang leader be a good example. Kasi kung ano ang nakikita sa leader, yun din ang gagayahin. Kung ano ang puno, siya ang kayo ang nagsabi doon. Pero, ang taga-Fishers of Men, ang puno natin ay walang iba kundi ang Panginoong Jesus. Kaya ang mga anak na ay Christ-likeness. Amen? Praise God. Kaya dapat meron po tayong, pero after po niyan, ganon po tayo, ganon po ang kabanalan ng Panginoon pagdating sa buhay. Amen? Praise God. Amen? So dapat ando doon yung sabi na dito, pinapatnubayan niya sa tamang daan. Okay, tamang daan. Baka naman, gusto po, mai-involve po ang pera dito. Pero, don't ever. Kasi alam niyo po, nung isang araw, Tuesday, ikinalek ako ng isang kapatiran. Dami ang sinasabi. Nung umutang po sila, wala po kong alam. Yung isang leader, naikot na tayo ang bangko, 3 leader niya, dahil member niya. Dapat tayo mga leader, magkaroon po tayo ng wisdom. Sabi ko nga, kung pamasahin mo lang at less than 1,000, ibigay mo na yun. Pero pag over 1,000, mag-pray ka na. Wag po natin i-compromise ang ating pangangalaga sa mga member natin kung ito ay makakapanira na sa kawan ng Diyos, especially yung relasyon niya sa Panginoon. Amen? Kaya, nakinig lang. Ang ginawa ko, nakinig ako. Sige, magsalita ka na magsalita. Tapos, sabi ko, okay, final. This is my final word, wisdom from the Lord. Pumunta ka dito sa FOM. I-ring mo ako. Idadalhin kita sa office ni tatay. Sabi yung gano'n. Para matapos. Yun lang naman yun eh. Kasi, ilang taon na to. Ilang weeks na to. Kasi ganun po yun. Ang isang tupa, pag hindi mo pinakinggan, ganito yun eh. Pag isang tupa, pag hindi mo binigyan ng tamang, yung para bang sasakit, pag ito yung diabetes mo, pag
hindi mo binigay yung tamang gamot, yun at yun pa rin yung sakit niya hanggang sa mag-bla-bla-bla. Kaya dapat tayo, maging leader, dapat ando doon yung tamang daan. Baka mamaya naman, balik kayo sa tamang sa dating daan. Amen? Alam po natin yan. Amen? Praise God! So number 4, dahil matatapos na tayo, the good shepherd must nurture his sheep. Isaiah chapter 40 verse 11. Tignan natin yung Isaiah chapter 40 verse 11. Amen. Yun. Amen. Sabi po na dito, ang isa pong maganda o mabuting pastol, dapat ando doon ang pag-aalaga, ando doon ang tama na pangangalaga sa lahat ng bagay sa kanyang tupa, spiritually, emotionally, at physically. Ito po yun. Isa-isain po natin. Yan, nawala? Wala. Ayun, okay. Tulad ng pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Okay. Paano pakainin ang kawan? Kagaya nga po, kasi ang sabi niya dito, sa kanyang bisig. Tignan po natin na isa-isa. Ang maliliit na tupay kanyang yayakapin. Okay. Ano tayo? Ang isa pong pastol, pinapakain niya ang kanyang kawan. Kaya nga tayo, sa pagtuturo ni Bishop, minsan, kung hindi ko na alam kung nakakakain pa, pero alam ko, kala nyo lang yung Bishop natin, makita nyo lang, parang rich. Pero kung pumunta kayo dito, ordinary, makita nyo yung pagkain niya. Pero ayaw kong sabihin. Baka sabihin nyo, na makawan yung Bishop, pero ako mismo nakikita ko. Amen? Kaya po, sa pagtuturo at sa pag-aaral, sa pagdidisiplina ng Bishop natin, i-embrace po natin yun. Amen. Sa isang tatay o sa isang magulang, kahit anong relasyon, kahit nasabihin natin perfect, meron at meron pa rin dumarating talaga yung mga hindi pagkakaunawaan. Pero ang maganda po doon, pag nandoon yung pag-ibig na yun, siya ang magtapawid sa mga individual indifference natin and go back to the good relationship. Rebuilding. Amen? Praise God. Amen? Rebuilding. Amen? So sabi na dito, paano mo pakainin ang kawan? Parang ganito lang yan eh. You nurtures. How? Baka naman yung member mo, dahil unga siya ng unga na parang kambing. Kambing. Siyempre, sheep lang yan eh. Sheep at saka goat. Ang isang sheep minsan nagiging yung unga niya kambing. Kailangan ng isang leader, kailangan pakinggan mo yung unga niya. Kasi pag hindi mo pinakinggan yung unga niya at pag hindi mo ibigay yung tamang pagpapakain sa kanya, hindi siya hihinto ng pag-uunga hanggat hindi mo siya napakain ng tama. Nakanin niyo? Amen? Kawan. Okay, ito na. Sa kanyang bisig, ibig sabihin, sa iyong pagkalinga at pagtuturo. Ibig pong sabihin, pag once na magandang pagpapakain mo sa iyong bisig, kahit anong ipakain ng mga Bible online niya, sa mga ibang churches niya, o sa ibang mga webinar at seminar, for the glory of God, sabi ko nga, ang dami nagsasend ng webinar sa akin, pero glory to God, kasi walang isa na hindi ako nakakapasok, kasi pagpasok kong ganyan, pay this one, in Alipay. Sabi, praise the Lord, wala akong Alipay, kaya hindi ako nakakapasok. Sabi ko minsan kay tatay, ipasok mo na ako. Sabi ko, praise the Lord, wala pa rin, hindi pa naglabas si tatay, ibig sabihin talaga hindi para sa akin, kaya sabi ko, minsan, nagpasa sa GC yung etong pag-aaral daw sa ganito. Ipinindot ko. Hindi talaga na-open yung link. Sabi ko, ano ba itong cellphone ko na ito, Lord? Sabi ko gano'n. Ibig sabihin, Lord, siguro FOM lang talaga tumatanggap ang cellphone ko ng pagtuturo. Amen? So, ibig sabihin, alam niyo po, ito, sa iyong bisig, pag once ang isang leader, tayo pong kapwa po natin, tayo po ay kapwa manggagawa. Pag tayo po ay maganda magpakain at mabusog po natin ang ating mga tupa, kahit ayain po siya ng mga taga-ibang lugar o taga-ibang online, hindi yan kakain ng anong pagkain. Why? Bakit? Kasi busog siya, kontento siya, at saka nabusog siya sa bisig. Yung mga maliliit, kaya pagdating unti-unti, makikita mo pagdagdagan na wala nang sumusunod sa kanya kasi dapat na yung word of God ang ipinapakain. Kasiraan ng isa ang sinasabi. Kaya nung nagka-booking-bookingan na lahat, kaya sabi ko, ang ginawa namin, magkaroon tayo ng Nehemiah's Plan. Mula ngayon, sa bawat mga
complete natin. Hindi tayo uwi ng tinupuan namin. For the glory of God, doon po pinalago ulit ng Panginoon ang isang ministry. Amen? So dapat, ando doon po yung pagyakap natin sa mga new. At sabi, ang kanyang kandungan ay pagyayamanin at papatubayan. Baka naman ganito. Ganito po yan, patapos na po tayo. Ganito po yan. Paano po natin tiyakapin at paano po natin pakakain ng awa natin ng tamang pagpapakain at pag-aalaga. Ganito lang po yan. Dapat tayo mga leader, kailangan din natin. Marunong din po tayo nakinig sa bawat uwak, sa bawat mundo ng ating mga tupa. Kasi pag hindi po yan talaga nabigyan ng isa, ng tama, at pag hindi mo pinakinggan yung nguy-nguy nga, kahit saan siya mapunta at kanino siya makakaharap, yun at yun pa rin yung inunguy-nguy niya. Bakit? Kasi hindi nabigyan ng tamang pagyakap at tamang pagpapakain. Baka naman, kasi ganito yon. Sabi ko dati sa anak ko ganito, for the glory of God, yung anak ko po talaga, close po siya sa akin. Pero magkasama silang magtatay. Pero magkamukha talaga sila. Nung wala po nung maliit siya, ayaw nung binatay po siya, kahit kasama yung tatay niya, hindi niya maibukas-bukas yung sarili niya sa kanya. Hindi siya open. Bakit? Tinanong ko yung anak ko, bakit? Kasi mapagkasabi ko palang sumisinghal niya. Yun. Kaya yun po yung binantayan ko. Kaya ang ginawa ko, kahit malayo po ako, ginawa ko yung best ko para yung anak ko ay maibalik yung dati niyang pagtingin sa tatay niya. Kasi hate niya talaga ang tatay niya. Kasi sabi niya, bakit nandiyan ka sa labas na? Kasi wala namang tao sa bahay. Ha? Nagulat ako, walang tao sa bahay? Nandun si papa mo. Hindi ma, kahit nandun si papa, parang walang tao. Anong ibig sabihin? Ganito yon. Bakit niya nasabi po yung ganon? Ganito po kasi yun. Pag once kasi ang isang bata, pag nagnguyngoy siya at hindi mo pinansin, walang attention, walang pagyakap. Ang tingin niya sa'yo parang walang nagkikis. Yun po yun. Pero, pag niyakap mo, kaya nga sabi ko, ang ginawa ko, kahit malaya po, nag-expend pa ako ng dollars, pinapakinggan ko yung anak ko. At mula po yun, ang ginawa ko, sabi ko sa kanya, Nak, eto po yun. One time sabi ko, birthday ni papa mo, wala ako dyan, do my part. Kasi ganito yun. Ginawa niya yung part niya. Pinaghanda niya. Tapos, nung nakaraan sabi, dumating daw yung parcel nila. Binila niya ng relo. Sabi, bakit kayo nagpa-parcel? Wala namang celebration. Wala lang, parang na-encourage lang ako na bigyan ng gift si Papa. Kasi ito po yung turo ko sa bata. Kahit na ganun yung sinasabi niya sa tatay niya. Sabi ko, Nak, wag mong hanapin sa isang tao ang mga bagay na na-expect mo sa kanya na wala. Kundi ikaw mismo ang magbigay kung ano yung wala sa kanya. Punuan mo. Doon na ikaw ay anak, punuan mo bilang pagrespeto mo sa Panginoon at sa tatay mo. At pagrespeto mo bilang tatay mo. Kaya alam niyo po nangyari ngayon, yung hate niya ngayon, sila ngayon ay nagtutuwangan. Sila ngayon yung close. Ganon din po sa member. Bakit po ang member, para maging close kayo ng isang member, kailangan kahit repeated yung sinasabi niya at may problema na nakikita. Kasi minsan nakikita mo may problema talaga yung member. Amen? Lahat tayo may problema. Kailangan pakinggan mo yun. At pinakinggan mo yun, kailangan dahan-dahan. Baka naman yung ganito ang ginawa mo eh. Nanay, ganito yung ginawa mo. Baka naman pagkasabi pa lang ng member mo, sinanghilan ka na. Kaya ang nangyari, hindi siya nagiging open sa'yo. Kaya ang nangyari, hindi nare-rebuild yung relasyon ninyo. Kaya dapat, kagaya dito, dapat ang isang pastol may pagpapakain ng tama sa kanyang bisig, sa malilit na tupa, yayakapin po natin sila. May programa ng member mo, tapos meron siyang sakit, hindi mo hinihilot. Sabi po doon sa Ezekiel chapter 34, dito po tayo magtatapos. Doon po sa Ezekiel chapter 34, ito po yung failure ng mga leadership sa Israel. Na kung saan, nagkaroon ng judgment ang Panginoong Yahweh sa mga leaders doon. Bakit? Kasi nagkaroon nga ng failure ang mga leaders doon. Amen? Kaya nga, sabi ni ng Panginoong Yahweh, kung hindi ninyo hihinutin ang mga Pinay, at kung hindi nyo pagagalangin at palalakasin ang mga bayan ko na nanghihina, sabi ni ganon, kukuhanin ko sila at ako mismo ang mag-aalaga sa kanila.
Kaya po dito sa Ezekiel chapter 14, sabi niya, aalagaan ko sila ng sa sariwang pastulan sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ng sariwang damo sa kaburulan sa Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala. Ibabalik ang nalalayo. Hihilutin. Ito na. Dapat ang mabuting leader, dapat po, pag may nawawala, hinahanap po natin yan. Amen? Kagaya ng Panginoong Jesus, wala yung isa, hinanap na. Iniwan niya na natin, hinanap na yung isa. Sabi na dito, hihilutin ang mga pilay. Alam mo na ang pilay, tapos nung nakita mo pa, ay, kaparusahan niya sa kanya, mabuti nga sa kanya kasi, alam mo, rebellious spirit siya, sister, hindi siya sumusunod. Eh, alam mo na ang pilay, may rebellious spirit siya. Bakit mo pa ipinamalita? Dapat pag may pilay na, dapat andoon na, alika dito, anak, kumuha ka na ng langis. Hilutin mo na, ibig kong sabihin, i-encourage mo siya through the word of God. Amen? Alam mo na ang pilay, lalo mo pang pipilayin, paano mangyari ng kapatid? Dapat ang isa pong maganda, mabuting pastol, pag alam mo ng pilay ang member mo, dapat hilutin po natin through the word of God and prayer. Ito pa, palakasin ang nanghihina. Alam mo nang nanghihina. Paano siya hindi nanghihiya? Hindi na nga siya nag-pray, hindi siya nag-jojo ng ganito. Alam mo nang nanghihina. Sister, mas maganda. Alam mo, sister, maganda yung turo kagabi. Ganito lang yan eh. Alam mo, sister, maganda yung turo kagabi. Lalo na yung tithes. Ito pala yung magbibigay sa iyo, mag-a-unlock ng yung blessing. Mag-join ka sa mamayang gabi o sa Wednesday. Kasi alam mo kung bakit? Pag tayo pala ay nagtatithe sa kung saan hindi tayo kumakain, ay hindi pala biblical yun. Yun, ayun yung sabi ng mga pag-aaral natin. At saka biblical yun. Amen? Wala pong pinapataman, pero biblical. Ang ganda-ganda ng turo ng linggo, ay nung Wednesday, sister, sa susunod mag-join ka. Kasi yung panghihina mo na yan, sabi ng Panginoon, kung magbigay ka, ibubuksan ni Lord ng, yung ano ba yun, kalangitan, yung stream panghihina mo yan, i-sustain ka ng Panginoon. O diba? Maganda na encourage yun, di po ba? Eh nakita mo na ang pilay, mabuti nga yan sa kanya, kasi hindi siya nag-jojoy, mabuti yan sa kanya, kasi ganito na lang siya ng ganito. Anong klase tayong mga tupa, ay mga tagapangalaga kung gano'n. Dapat po lagi, biblical and positive, constructive way po tayo. Sabi ng Panginoon, kaya pinakita ng Panginoon, hahanapin ko ang nawawala. Hayaan mo na diyang pastora, babalik din niya pag napagod, babalik din siya. Totoo naman, sabi nga naman doon sa ano eh. Kung ayaw ganito kasi yun mga kapatid ko. Sa Bible, pag dinisiplina mo ang member 3 beses at ayaw pa rin, na sinasabi sa Bible eh. Doon mo ngayon siya ngayon bigyan ng BA or pagdidisiplina. Pag pangatlo, pero praise God, si Bishop hindi nag-BA. Amen? O kaya pag pangatlo sabi niyang gano'n, pag ayaw pa rin niya, sabi doon sa 1 Corinthians, ibigay mo kay Satanas. Pero, ang word na yon, dahil po yun sa pangangaluda o sa sexual immorality. Yun yung word doon. Kaya dapat tayo pong mga kapwa manggagawa ko na nanawagan po tayo biblically the message of the Lord. Dapat ito po yung ating pong gagawin sa ating mga tupa. Why? Ito na po, tawagin na po tayo ng mga music team. Bakit? Kasi sabi niya po doon sa 1 Peter 5:4, at pagparito ng pinunong pastol ay tatanggap tayo ng maluwalhating koronang di kukupas kailanman na sa kanya lamang ang kaluwalhatian, kadakilan, kapamahalan at kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Amen? So tumayo po tayo sa presensya ng Panginoon. I hope and pray ng salita ng Diyos sa umaga po ito ay nagkaroon po tayo ng lalo pang tunay o biblical na way kung paano po natin pangalagaan ang mga tupa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Na tunay na magkaroon tayo ng genuine love para po sa ating mga tupa. Hindi lang natin mamahalin ang mga nagmamahal sa ating mga tupa o sumusunod sa atin, kundi lahat po ng mga tupa na pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen? Praise God. Hallelujah. Oh, yes, Lord. Salamat po sa umaga pong ito, oh Lord. Hallelujah. Ang puso ko, yes, tulog sa'yo.
Sugat nagpapakumbaba, O God. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo, O God. Dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Yes, Lord. Hallelujah. Nagpapakumbaba, nagsusumamo. Maging dapatin mo. Ikaw ay mamasdan, makalikat, sa'yo ay pumisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lunglugan ang iyong wagas sa pagsintang. Hallelujah nang walang hanggang mga pabulit na sangka. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Lunglugan ang iyong wagas sa pagsintang. Hallelujah nang walang hanggang mga pabulit pagsamba. Magaling ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Amen. Hallelujah. Church, narinig po natin ang mensahe ng Panginoon. Hindi lamang po kayo, kundi lahat po tayo. Amen? Nakapwa ko pong manggagawa sa ubasan ng Panginoon. Na kung saan ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng salita niya sa umaga po ito kung paano po natin lalong pangangalagaan, lalo pong tuturuan, lalo pong mamahalin ang bawat mga tupa na pinagkakatiwala ng Diyos sa atin pong pangangalaga. Amen? Sa pamamagitan po ng mga salita ng Diyos, tayo po ay magkaisa na turuan sila upang hindi po sila malikaw sa maling landas. Hindi sila malapa ng mga oso o yung mga na nagre-represent sa mga manlalapang ito ay walang iba kundi ang mga bulaan propeta na nagtuturo sa pagkalikaw ng landas patungo sa kaligtasan na walang hanggan sa pamamagitan ng Kristo. Ama, dalangin ko po sa umaga pong ito, O Diyos. Lord ng lahat, Lord, ng mga anak mo, mga tinawag mo, O Diyos, lalo na po kami na nangangalaga, O God, na mga tupa mo, Panginoon. Lord, patuloy mo kaming turuan, O Diyos. Patuloy mo kami, Panginoon, na turuan kung paano, O Lord, Lord, mahalin ng may katapatan. On how, O Lord, we protect, O Lord, every souls, O God, that you have entrusted to us, O God, under our care, O God, and to the power of your Holy Spirit, Lord, on how, O Lord, we live, on how, O Lord, we love, how, O Lord, we nurture, O Lord, Lord, count every souls, O Lord, that you have entrusted under the cares, O Lord, of your people, Lord God, here in this church, O Lord God. Dahil, O Lord God, sinabi mo, Panginoon, sa iyong salita sa 1 Peter chapter 5, O God, verse 4, na Lord, pagdating, O Lord God, pagdating mo, Panginoong Jesus, pinakapunong pastol, O Lord God, Lord, ay tatanggap po kami, O God, Lord, ng korona, na itong korona kung ito, Panginoon, ay kailanman hindi kukupas, O God. Pagpalain mo, Panginoon, ang bawat mga anak mo, Lord God, sa gawain mo pong ito, O Diyos. Lord, sa AM service, O Lord God, Lord, hallelujah, at sa lahat, O God, Lord, ng kawan mo, sa bawat tinawag mo na mga leaders, spiritual leaders, mga namumuno at nangangalaga, O God, sa mga tupa mo, O Diyos, mula sa buhay ni Bishop, O God, Lord, hallelujah, hanggang, O Lord God, Lord, sa mga leaders, O Lord God, Lord, na tinawag mo para katuwang, Lord God, sa iyong gawain, O God, sa ubasan mo pong ito, O God, Lord. Dalangin po namin, O God, na tunay magkaroon kami, O God, ng tapat, O God, Lord, pag-iingat, O God, sa bawat mga tupa na pinagkatiwala mo sa amin, O God, na ito, Panginoon, ay tinubos mo ng iyong pong banal na dugo, Panginoong Jesucristo, sa cross ng Kalbaryo. Lord, purihin ka
Maging ang salita mo, O God, Lord, salamat. Pagpalain mo at ulit God, maging buhay, O God, sa aming mga buhay, ulit God, sa aming mga puso. Ang salita mo po sa umaga pong ito na naihasik, ulit God, na ito, Panginoon, ulit God, ang aming pong lalakaran, ulit God, Lord, sa araw-araw, ulit God. Purihin ka, O Diyos, sa umaga pong ito. Sa iyo lamang, O God, ang pinakamataas na papuri, parangal at pagdakila, pagluwalhati, O God. Lord, sa iyo lamang, O God, ang pagsamba, pag-aani, O God, ng lahat ng kapurihan. In Jesus' name we pray. Amen.